Morning po mga kabida at ngayon po araw ng linggo. Ito na nga po tayo sa Tataguli Chapel. At ito po, narinig po ninyo ay nag-rosary po muna bago po pagkatapos po niyan ay mag-upsa na po ang misa. Habang inantay po ang pare, alas 8 po kasi ang start ng misa dito sa ating kapilya. Every Sunday po yan. At yung po mga narinig po ninyo, nagdarasal po ng rosaryo po sa loob. At pakikita ko po sa inyo. Sana po huwag ng ulan kasi gabi po ay napakalakas po ng ulan. At pakikita ko rin po sa inyo. Basa pa nga po ang kalsada. Ang nandito. Nakita po, pakikita ko po sa inyo. At yun po mga kabida, nandito na nga po tayo para magsimba ngayon po September 15 po. Ako na linggo. Saan po sa lahat ng may celebrate ng karawan. Happy birthday sa inyo. At sa mga nag-celebrate po ng anniversary ng Kalakasan ay happy anniversary po mga kabida. Maraming salamat po sa patuloy po niyo suporta sa mga aking kabida na patuloy po panonood ng aking video. Sa naway, gusto po ninyo, mag-comment po kayo at i-share po ninyo itong ating video na ito. Lalo na po sa mga taga-Paranaque na dyan sa ibang bansa, sa Amerika, Canada, o sa mga lugar po sa ating mundo. Mega love out sa inyo. Mega love out sa inyo. Ito. Po, nagkakampana na po si Waldo at pagtasun po natin para magpapira po tayo ng pandesal doon po sa harapan. Po, ata po ninyo mga Waldo po at nagkakampana pa po at po, basa pa nga po ang ating lalakaran dito. Napakalakas po ng ulan sa gabi. Sorry, morning. Yan, tapos po mag-rosary at yun po ay naantay na po ang pagdating po ng ating pari na magbimisa. Ayan po. Ang basa-basa pa po mga tao. Medyo maganda na po ang ating tumila na po. Sana po ay makatapos po tayo. Hindi siya na maayos. At ito po, pakikita ko sa inyo ang mga nagdarasal po doon ay tapos na po. At nandiyan lang po ang pari ng misa. At alas 8 po ang umpisa po ng misa dito sa ating mga patron, Tataguli. Ayan po. Ay, Hindi, mana.
pagtagmi siya. Yan po, basa pa po ang ating katsada po habang po at tumigil na po ang ulan. Yan po, at tumigil tayo. Bebot. Ay, morning. Napatira ako ng paano maubusan ako pag nagsala siya. Ayaw, Waldo. Parasit mo lagi yan. Naubusan ako. Pag wala ka, tablado ko eh. Wala na naman ako nakondrong beses na. Ayun, para sa lahat yun. Ano ba yun sa... Ewan ko ba yun? Nagsalita pa sa niya. Ako natanggap ako. Namimilyak. Pinutol ano? Pinutol dito naman pa. Oo, kasi nilalaglag talo sa inyo. Dapat bibigat ko na. Oo, dapat di pinutol. Pinabasa sa ano. Yun nga ang inaano ko eh. Weng. Basa alas sipa, yan po. Buti po tumigil na ang ulan at medyo ano na po tayo. Wala namang basahan dito. Hindi na suot na ambar natin na. Oo ba? Talaga, para ka malatayri. Isang magandang parang umaga po, sumakita. Ito muna ako. Ay po yung nasa ika-24 na linggo sa karaniwang panahon. Isama mo natin sa ating mga panalangin sa isang ito ang mga sumusunod na intensyon. Ang pasasalamat ni Nora Panle, Dr. Socorro Mendoza, Janet Talsega, Evelyn Mago and family, Carpeo and Legaspi family, Ayan po at dadating na po siya. Salamat po at hindi na po umulan. Basa pa po ang daanan po dito hanggang ngayon. Sa pagkas na paglalakbay at pagpatuloy ni Fortunes. At ating dinidalangin ng mga kaluluwa ng mga nating mahal sa buhay. Kaya din si Ronel Albanye, Ron Charlie Albanye, Valeriana Alyanike, Orlando Maggo Sr. at Junior, Lauro at Sinaida Carpeo, Rufino Legaspi, Matilde Bernardo, Pasita de la Cruz, Teofila Pérez, Nita Pilarmina, Asilio Julmate, Francisco de Leon Jr. Sa lahat ng mga kaluluwang purgatorio, lalo na ayaw mga kaluluwang walang nakakaalam. At kung kasalin ang oras sa Eperata para sa kapayapaan. Sa alam ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahon ito ng tumiting tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas ng mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, uyuhin ng mga dahil sa kagagawan ng tao na dumabot sa aming kasaysayan. Piligtas mo po kami mula sa lalimong tigmaan. Bibig mo ang aming pagsusumamo. Makahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalan kami sa puwersa ng kasamaang nag-uudyok sa mga pinulo ng mundo. Naniniwala kami
na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga pinamamahala ng kalihimang kumikiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa Hipapaw. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwalaang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso namin pinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at hindi kami nakakatawaran at haba sa mga panahon na dahil sa aming mga rakot at hinala ay nagawisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagpili at poon laban sa ibang katubo at dahil. Tayo kami nagsusumamo at gawin mo kami mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkatuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, diwala. Kung saan may kalungkutan, agalaga. Ito ay aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Kristo na iyong anak, na nabubuhay at nag-aari kasama mo kay San Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, manalangin mo kami. Nuestra Señora del Buen Suceso, Panalangin mo kami. San Miguel Arcángel, Panalangin mo po kami. San Jose, Panalangin mo po kami. San Francisco ng Assisi, San Lorenzo Luis, San Pedro Calungsod, San Andres Apostol, Panalangin po kami. sa ngalan ng mga panganak, Kata dun eh. Santo, Amen. Ating pong yan ang ating mga sarili para sa banal na bansa. Panalangin po kami. Ay.
Other views sa ibang ginagawa kasama. Libre check up ba? Kung wala ka. Kung medyo, ano? Ito na. Ano po sila? Ako na ako pa. Morning pa na. Ano po? Okay. Magsitayo po ang lahat. Linggo na alam natin sa pagsimbang ito, kapalit nito ay grasya sa ating pamilya, sa ating buhay, sa ating hinihiling. Ihahanda na naman tayo sa panibagong linggo sa susunod na mga araw. Aminin muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na paglilingkod.
Panginoong Jesus, sinubos mo kami ng iyong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, awa mo. Panginoong Jesus, hiningi mo sa iyong mga disipulo na pasanin nila ang kanilang krus at sumunod sa iyong mga yata. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, inaasahan mo kami tulungan namin ang aming kapwa sa pagpasan ng krus ng kanilang mga pagsubok. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawan tayo ng mga pangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at pagbabayad tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Na ako ay mensahe. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naku. Tugtog na naman eh. Papitan ko nga. Mahal ko ang Panginoon, pagkat ako'y inirinig. Dinirinig niya ako sa dalangin ko at hibig. Ako'y kanyang inirinig tuwing ako'y tumatawag. Kung ako ay tumatawag, sinasagot niya agad. Noong ako'y mahuhulog sa pilit ng kamatayan, nadarama ko ang hindi ng takot ko sa libingan. Iwas ako ng pangamba at masisiling katakutan. Sa ganoong panagalan, Panginoon ilang at ako na nagsumamo ng ligtas na. Mabuti ang Panginoon sa iyong habagin. Siyang mahabagin at mapagmahal. Panginoon ay nagtatangon sa wala ng simaklod. Nung ako ay mga iniligtas niya ako. Ako'y kanyang iniligtas ako ng kamatayan. Inubos sa pagkatalo at buha ko'y pinasinan. Sa harap ng Panginoon, doon ako mananahan. Doon ako mananahan sa daigdig nitong buhay. Ano? Ha? Hindi ko mayroon. Ano ka mo? Ha? Laro muna. Naglaro ka man. Mimisa kasi. Ang ingay. Nung may mimisa, ang ingay. Dapat mapagsabihan ko yun eh. Binibirit pa eh. Okay lang? No? Ganda. Pambasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man niyang siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya pinatutunayan sa gawa? Maililigtas ba siya ng gayong pananampalataya? Halimbawa, ang isang kapatid ay walang nagsunod ng mga matiis at magpapabusog. Ngunit, hindi naman siya binibigyan ng kanyang kailangan. May mabuti bang maitudulot sa kanya iyon? Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ngunit may nagsabi, may pananampalataya ka,
at may gawa ako. Sagot ko naman, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang kalakip na gawa, at ipakikita ko naman sa iyo sa pamamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat. Tayo pong lahat, sa krus ni Kristo, dinangal itong ating pamumuhay na para sa Kanya lamang. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Nung panahong iyon, si Jesus kasama ng kanyang mga alagad ay nagtungo sa mga layon ng Cesarea, sakop ng Filipo. Samantalang sila ay naglalakbay, tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot si Jesus, "Ang sabi ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng ilan, si Elias kayo. At may nagsasabi pang isa, kayo ay isa sa mga propeta. Kayo naman. Anong sabi ninyo? Sino ako?" Tanong niya. "Kayo ang Kristo," tugon ni Pedro. "Huwag ninyong sasabihin kanino man kung sino ako." Mahigpit na utos niya sa kanila. Mula noon, ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad ng anak ng tao ay dapat magbata ng maraming hirap. Siya itatakwil ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba at ipapapatay. Ngunit sa ikatlong araw, muli siyang mabubuhay. Maliwanag na sinabi niya ito sa kanila. Kaya't niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagsabihan. Ngunit humarap si Jesus sa kanyang mga alagad at pinagbikaan si Pedro. "Lumayo ka sa Satanás. Ang iniisip mo ay hindi sa Diyos, kundi sa tao." Pinalapit ni Jesus sa mga tao, pati ang kanyang mga alagad at sinabi, "Kung ibig ninyo ang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghangad na maligtas ang kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-aalay ng kanyang buhay alang-alang sa akin at mabuting balita ay siyang magkakamit niyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Pansin ko, maganda ang tunog ng inyong sound system. Test line. Ang linaw-linaw. Pag ganito kaganda, tiyak mahaba ang sermon. Mahaba ang sermon ngayong araw nito. Alam niyo, ang Cesarea Unlimited. Cesarea na sakop ni Filipo, anak ni Herodes. Ito ay lugar na hindi pinupuntahan ng mga Hudyo. Bakit? Mga hindi na mga tao doon. Marami doon ang hindi naniniwala sa mga pinaniniwalaan ng mga Hudyo. At bakit nandoon ang mga ito? Lalo na si Jesus. Bakit siya pumunta doon? Kasi nga, nababasa ito pang mga natin si Marcos. Kasi nga, itong mga matatanda na bayan, elders,
the chief priests, the scribes, and some of them also are Pharisees, Pariseo na eskriba pa. Ito yung bumubuo ng Sanhedrin. Mga pinuno, mga puno ng bayan at ng kanilang templo na nakikita. At madalas, ang mga ito, sinusundan si Jesus. Gumagawa ng plano na ipapapatay siya. Di pumunta si Jesus dun sa lugar na hindi sila aapak. Di nakapagpahinga ng ilang panahon, ng ilang araw, ng ilang oras. Kaya yung sumusunod na mga alagad niya, laging sinasabi, patahimikin mo yan. Jesus, anak ni David, minsan may sumisyo, patahimikin mo yan. Kasi ayaw nilang mabisto. Hudyo din sila di ba? Meron silang kaugaliang panghudyo. Si Jesus, hindi naman pwedeng sakupin lang yung isang grupo. Dahil si Jesus ay anak ng Diyos para sa lahat. Ang pagliligtas niya ay para sa lahat. Pero kung aaralin mo talaga ng malalim yung biblical context na ito, yung aklat sa ating ebanghelyong ito, kung ilalagay mo sa background, maganda. Ang tunay talagang gustong ipahatid ni San Marcos ay ganito: nalalapit na ang pagpapako at kamatayan ni Jesus. Gustong-gusto niya alamin kung nakikilala talaga siya ng mga alagad niyang ito. Kasi di ba yung mga tao sunod lang ng sunod dahil sa mga regalo? Gusto makapagpagaling, gusto mapalayas yung mga demonyo sa kanilang mga buhay, yung mga inaadinhan nito, gusto nilang kumain ng libre kasi si Jesus ay nakakagawa ng milagro. Di ba ginagamit lang nila? Pero hindi talaga sila nananampalataya na siya nga ay Mesiyas, na siya ay anointed. Kaya tinanong niya, sino ba ako sa mga tao? Ang lugar pa naman ng Caesarea Philippi ay napakatanyag. Alam niyo kung sino pinapaka-Diyos doon? Si Cesar Augustus. Si Herodes, yung anak niya itong si Philip, Herod Philip, ay mga pasikat tong mga ito. Alam mo bang ginawa sa lugar na yan? Kasi mataas Habang tinatanong ni Jesus, sino ba ako para sa mga tao? Ang background nun, iyan. Yung pinakapili-pili ng mga Herodes na ito. Dati, bago pa dumating si Jesus, 3 BC, ay napupunta na ito kay Filipo. Yung anak ni Herodes, namatay na siya di ba? Ibinigay kay Filipo. Dati, si Herodes, nagtayo yan doon ng malaking istruktura. Augustinum ang tawag, parangal kay Cesar Augustus. Nung dumating naman ito, yung kanyang anak, ginawa niyang kapitan. Caesarea, ay para-paraan lang din, para hindi rin siya malimutan, niligay niya kanyang pangalan. Caesarea Philippi. Para naman kayong bago ng bago, di ba? Tignan mo, malapit na October na maya-maya. Tignan nyo yung mga lumalabas sa TV, kanya-kanya yan. At yung mga top police, tignan nyo, lalabas na yan. Ang nakalagay ay mga pangalan nila para iboto. Ewan ko ba? Dati na pala ganun Kung gusto mong makilala, sabi ni Jesus, sino ko para sa inyo? May nakaalam. Hindi naman kanya-kanya yun. Si Pedro. Ikaw ang Mesiyas.
Anak ng kamote na talaga naman parang bida-bida to si Pedro. Ikaw ang tagapagligtas. Sa ibang account na may ganito, sabi niya, oh, mapalad ka, Peter. Si Mark, hindi niya sinulat yun. Anong sabi? Jesus. Sa mga bata, minsan, ano talaga ang tunay na pangalan ni Jesus? Jesus yung pangalan niya. Ano apelyido niya? Sasagutin ka ng bata, Christ. Jesus, Christ. Jesus, sa lingwahe ng mga Hebreo, ibig sabihin ay tagapagligtas. Christus, meaning sa Hebreo ay Mesiyas. Ang tinawag at pinakapili-pili. Naalala ko yung isang nanay. Ang pangalan ng anak, Jesus. Naiiskandalo ang kapitbahay. Kasi yung Jesus na anak niya, pagkakulit-kulit, di napapamura. Jesus! Imagine mo naman niya, yung pagmamahal. Punyeta ka! Kaya pagpakapili-pili din ang pangalan, Imagine mo yun. Minsan, di ba, pag nagkakaedad na, ewan ko ba, at nagugulat, pag ginugulat mo, iba-iba lumalabas sa bibig. Sa simbahan, meron din yan doon. Pag ginugulat mo, yan. At madalas, naisasama yung pangalan ng Jesus. Sa Griego, ang pangalan niya ay Kyrios. Translation iyon kasi hindi nila mabanggit yung Yahweh, yung vowel Y-H-W-H. Wala silang vowel Yahweh. Para hindi nila mabanggit yun, hindi nila binabanggit Kyrios sa Griego. At marami pang pangalan sa Jesus. Sacred Heart, Nazareno, Divine Healer, Christ the King, Divine Mercy. Magsabi ka napakaraming pangalan sa Jesus. Ikaw, tatanungin ni Father ngayong linggo, anong pagkakakilala mo kay Jesus? Hiniram mo lang galing dyan kasi naaral mo noon? Ano ang tawag mo talaga sa Kanya? Paano mo tinatawag si Jesus? Sino si Kristo sa'yo? Ang tagal-tagal mo ng Kristiyano? Ang tagal-tagal mo nang naninirahan dito sa San Dionisio? Ang tagal-tagal mo nang pumapasok dito sa simbahan? Ano ang pagkakakilala mo sa Kanya? At ito ang unang punto, di Father? Sa tagal ko lang nagsasalita, unang punto pa lang pala yun. Ito po ay nag-background pa tayo. Na-appreciate nyo rin ba yan? Yung pinabalik muna sa background? Ano nga? Yung pinabalik muna sa background? Kasi sayang yung inaral ko. Naubos na yung book kong ito, tapos hindi ko ipapaalam sa inyo yung background. Ano mo? Kaya huwag niyo akong tutulugan, ha? 14 na taon na aral ito. No? Maipahayag ko lang na kakaunting minuto sa inyong lahat. Ang tunay na pagkakakilala kay Jesus ay personal. Personal na pagkakakilala. Kaya si Pedro, nagbabaling-baling din ang pananampalataya, hindi naman talaga galing sa kanya yun. Galing yun sa Diyos Ama at Espiritu Santo para ma-reveal na tunay na Mesiyas siya. Ako po, kung tatanungin mo si Father, Father, anong pagkakakilala mo kay Jesus? Si Jesus ang pagkakakilala ko, yung hindi nagsasawang maawa sa akin. Kasi habang nabubuhay ako, pakiramdam ko, hindi ako maging consistent Yung tipo baga,
Minsan mahina pa nga ang pasensya ko eh. Kung gusto niyo makilala si Father, tanongin niyo yung mga kasama ko sa kumpento. Kung kailan namumula yung kalbo ni Father. Halimbawa, naturuan na kita, tapos paulit-ulit na. Sasabi ko, i-memorize na naman natin yan. Ha? Ay, di ba 6 na buwan na natin ginagawa yan? Eh, bakit ganun? Ha? Yung ginastos natin, wala pang may kabit na voucher pa rin. Naku, mauutin tayo yan. Dapat pag may binili, may kaakibat na resibo. Pero mo 6 na buwan mo pag ituturo yun. Pag nanay ko yun, lanatiguhin na ako. Ha? Lanatiguhin na ako pagka ganon. Awang-awa lang si Jesus sa akin. Yung sa pagkapare, feeling ko lagi akong pasang-awa. Yung pumapasa ka at na-appreciate dahil naaawa sa'yo. Ewan ko sa mga bata, yung mga tipong kang babagsak ka na, pero kung wala yung Kristong yan, hindi ka makakapagpatuloy. Awang-awa lang siya sa akin. At alam ko, marami ganyan ang pagkakilala kay Jesus. Yung awang-awa lang si Jesus sa'yo. Yung naaawa siya talaga sa'yo. Eh kasi naman, tingnan mo, sa lahat sa ating nagsisimba, di ba? Kung malalaman lang ng bawat isa, yung tungkol talaga sa tunay na buhay natin, yung iniisip natin madalas, na hindi naman talaga tayo tunay na mabait, di ba? At ang malungkot noon, yung ipapahayag yung hindi mabait sa'yo, eh ako siguro lahat tayo magtatago at uwi sa bahay natin. Pero naaawa sa atin ang Diyos. Naaawa sa atin ang Diyos. Ikaw, anong pagkakilala mo sa Kanya? Yung iba, ang pagkakilala kay Jesus, yung laging magbibigay pag walang-wala na. Ang pagkakilala kay Jesus, yung takbuhan talaga. Kasi madalas, nauubusan ng tutulong sa Kanya. Ikaw, ilang taon ka na? Anong pagkakakilala mo kay Jesus? Maganda kayong tanungin, no? Huwag ka magbanggit lang ng Divine Savior, Sacred Heart. Hiniram mo lang yan eh. Hiram lang. Lubina ka ng lubina, napapagod yung muso mo, lubina ka ng lubina, hindi ka naman bumabait. Ha? Hiram lang eh. Naiintindihan ba si Father? Ang assignment ngayong linggo ha, hanapin mo talaga sa loob mo yung ikaw na ikaw. Halimbawa, uuwi ka na sa langit, mamaya pa naman, mga 6 o'clock, 6 p.m. Tapos tatanungin ka ni Jesus, anong pagkakakilala mo sa akin? Nung namubuhay ka sa mundo. Jesus, kilala kitang mahirap. Kasi pag may nararanasan akong hirap, Jesus na Jesus ka sa buhay ko. Hindi ganito ba? Ako, nakaka-10 minutos. Pwede ba pangalawang punto ka? Pangalawang punto? Ha? May pangalawang punto pa tayo. Napaka-importante. Nung narinig ni Jesus na yan, may kinikilala, may nakakilala pala, narinig na na pa. Huwag yung pagsasabi mo na, huwag yung pagsasabi. Hindi pa ito nakatakdang araw. Nireveal niya na, ibinulat-lat niya na, inihayag niya na yung totoo. Pupunta ako doon. Yung mga matatanda ng bayan na gustong lagi akong ipahuli, ipapapatay nila. Maghihirap ako ng todo. Mamamatay ako sa krus at pagkatapos ng 3 araw, mabubuhay na magmuli. Maghihirap, cross. Tumadagundong parang bagyo sa pandinig ng mga apostol. Eh, ang mga ito medyo bida na rin eh. Akala nila talaga yung tatahakin ni Jesus doon ay pagiging hari.
makapangyarihan. Si Jesus lang ang humaharap sa mga elders na yon. At tapang-tapang, akala nila makikipagdigma si Jesus doon. At syempre, di ba sabi ba ng kapatid na si Juan at si Santiago, gusto ko sa kanan, gusto ko sa kaliwa, pati nanay nila, political yung naisip, lagay mo sa kanan, lagay mo sa kaliwa. Itong mga ito rin, gustong mamuna. Gusto lagi maging bida, hindi maghihirap kayo. Papasan kayo ng krus din. Mamamatay din kayo. Corny naman ito. Hindi lamang siya ni Peter sa tabi. Walang mangyayaring ganyan sa'yo. Ano ba yun? Anong tawag ni Jesus sa kanya? Alam niyo na, hindi na yung pag-iisip ko lumayo ka sa kanlas. Lumayo